Nehemias, Kabanata 8. Sumapit ang ikapitong buwan ng taon, at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya nang unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan, sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matitias, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maaseyas. Sa gawing kaliwa naman naroon sina Pedayas, Misael, Malkias, Hasum, Hasbadana, Zacarias at Mesulam. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen! Amen! Nagsiyukurin sila at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos, tumayo ang mga tao at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jeshua, Bani, Serebias, Jamin, Akub, Sabetay, Hodayas, Maaseyas, Kelita, Azarias, Jozabad, Hanan at Pelayas. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari, at dalubhasa sa kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan. Sinabi nila sa mga tao, Umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, Huwag kayong malungkot, sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binhaginan naman ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan, kasama ang mga pari at mga Levita, upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moises tungkol sa pista ng mga tolda. Sinabi sa utos na dapat silang tumira ng pansamantala sa mga kubol sa kapistahang iyon. Kaya nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang mga lunsod at bayan. Lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng punong olibo, ligaw man o hindi, mirto, palma, at iba pang punong kahoy na maraming dahon upang gawing mga kubol. Sinunod nga nilang utos. Gumawa sila ng kubol sa kanilang bubungan at bakuran at sa palibot ng templo.
Gumawa rin sila ng mga kubol sa liwasan sa pagpasok sa pintuan ng tubig at sa pintuan ni Ephraim. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. Masayang-masayang lahat. Ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw, mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagpista, at sa 8 araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinatakda ng kautusan.